na dapat pala ang perang ginagastos mo ay yung kaanak-anakan ng pera mo. Kung pwede ngang kaapu-apuhan ng pera mo. That it's not how much you earn. Oo. It's not how much money you make. It's how smart you are with the money that you receive. It's how good you are at resisting temptation to spend. Galing. And it's how good you are in keeping the money that you earn. Diba? So pwede nga pala talaga na kahit ikaw yung pinakamababa yung posisyon, Sweldo. pero ikaw ang pinakamayaman. When you give people, obviously maganda tumulong. But if makapunta ka sa too much, even sa kids, no, na tapos na lahat-lahat, binibigyan mo. What we thought was beneficial, harmful pala. Research to, by data, na napipilay pala yan. Na kapag tinulungan mo ang taong perfectly capable, kaya niya naman, nagbigay ka. Instead of doing good, you might be doing harm. Do not prepare the road for your children. Prepare your children for the road. Dumaan ka sa tamang proseso, magsimula ka ng maliit. Para kahit mali yung proseso mo, kahit mali yung desisyon mo, hindi masyado masakit at kaya mo sumubok uli. At naniniwala ako, kakampi mo ang law of averages. Meaning, the more you try, the more chances of winning ka. Ang taong gustong mag-skip ng proseso, usually ang naloloko. Because with process, yes, it comes with pain. Yeah. But remember, pain also gives you learning. Repetition will always beat magnitude. Ulitin ko yun. Repetition beats magnitude. If you miss that chance, when is the best chance now? When is the best time now? Kailan ang pinakamagandang panahon para masimulan niyang pangarap na matagal mo nang hinindian? Ngayon. Gawin mo na ngayon. Money Masters with Chinky Tan. Isa ka bang OFW na nangangarap na magbalik Pinas at mag for good? Ay, nako. May maganda akong istorya at kwento sa inyong araw na ito kung gusto nyo mangyari yan sa inyo. Yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Hi there, dear Chinky Tan, your pambansang wealth coach sa araw na ito. Meron tayong makakausap na isang negosyante, isang manunulat. Siya po yung nag-akda ng aklat na Sign Off. At syempre naman, siya po ay isang successful na former OFW. Let us welcome syempre sa ating programa si Mr. Mix Jose. Palakpakan! Yes! Una, thank you so much Hi, for Mix. having me here, Oo Sir naman, Chinky. At ano sa mga kababayan natin dyan, kayang-kaya nyo rin yan. Oo. Basta nananalig tayo at tuloy-tuloy tayo sa progreso sa pangarap natin. Makakauwi kayo for sure. Grabe, di pa tayo nag-uumpisa, tapos na. Nagbigay na agad ng words of hope and inspiration. Pero siguro, bago tayo nag-umpisa, ilang taong ka na, Mix? 34, Sir Chinky. 24, ang bata mo pa. Medyo maaga tayo nakahinto kasi yun yung key. Yung sinabi mo. When you start early, you finish. Sige, mag-backtrack tayo. Paano ba nagsimula si Mix, no? Ilang kayo magkakapatid? Tatlo. So, pero actually, yung family ko, Sir Chinky, pangalawang family ng tatay ko. My father was a former radio announcer sa DZBB. Oh, Yes, si Sino? Rene Jose. Ayun. So, he was with Mike Enriquez, Oh. Tito Chensa, yan. Oo. So, familiar ka. Oo naman. So, my earliest memories was going to GMA. So, nagkausap si dad doon, hinintay ko siya. So, those were my earliest memories. But, so he wanted me to become a radio announcer as well. Pero, boses kasi yung tatay ko, napakalalim. Kaya lumabas ako, ito yung boses. Hindi naman sobrang lalim. And, ayun, when we were born, medyo may edad na siya. So, madaling sabi, pagdating ng college, tanda na niya. So, pang mga 17 na ang father ko when I was in college. So, he did not have the capacity anymore to Provide. and send us. Medyo humina na siya noon eh. Oh. So, he was not as sharp as he was before. Kilala siya sa, pag tinanong mo yun, dami lalabas sa mga trivia, mga history, mga kabisado niya lahat. Oo. But then, syempre, his age, as he progressed, medyo nawawala-wala na. And doon ako naging seaman. Kasi binalita sa akin, bro, kapag ikaw ay nag-OFW, nag-seaman ka, paglabas mo ng, unang-una, tuition libre. Kung maipapasa mo exam. So out of 10 to 20,000 people na nag-i-enroll doon, they will only take 200. So sabi ko, kung mapasa ko, malay mo. So kaya pumasok. Nakapasa, Sir Chinky. So, Ilang taong ka nun? I was 16 during that time. Oh. Oo, and yung mga kaklase ko, syempre, they were going to San Beda, Ateneo. Galing ako sa San Beda naman. That was during the time that my father was still able to provide. Pero nung he lost his job, he was, kumbaga, too old na. Doon na ngayon pumasok yung thought na, okay lang, kahit hindi ko siya 100% gusto, but I would be able to help my dad and my mom. Hindi na sila kailangan magbayad ng tuition. And this is a high-paying job. Ito na lang. Pero kung may pera, siguro nag-abogado ako, Sir Chinky, or nag-business administration. Okay, so in other words, syempre, pumasa ka.
Di ba? Pumasa. So, nung pumasa ka, ilan taong ka naman na talagang sumubok na at maging seaman? My first contract sa barko I was 18. Kasi, 18. yun yung unang time na papadala ka nila sa barko for a year. So, that's part of your curriculum sa education mo. May sweldo ba nun? Pagka ganun? Here's the thing. Ang minimum na sahod sa barko is 60, 70 if you're a regular worker na. Okay. Yung pinakamababang rank. Pero pag trainee ka, Oo. wala kang sahod allowance lang. Mga magkano allowance mo $400, roughly around mga 18 to 20,000 pesos during that time? during that time. Anong taon yun? This was 2008. 2008. Magkano conversion rate during that time ng dollars per peso? 48 to 50 pesos. Ay, malaki na rin, ha? Malaki na rin. So, doon naglalaro, mga 20,000. Okay. So, but still, kasi nag-aaral ka pa nun technically. Trainee ka lang nun. Correct. But that allowance, ginalaw yun. Paano? Anong diskarte mo? Paano mo binudget ang financial mo habang ikaw ay nagtatrabaho sa ibang bansa? Dalawa talagang may pakana niyan. Unang-una, nabasa ko yung libro ni Robert Kiyosaki. Oo. Tapos napanood pa kita sa DVD. Yung mga dinadala nila sa barko. DVD. 2000 no? Mga ganun, mga panahon na yun, 2008. Grabe. Kaya, naka-play ka dun sa, kasi yung kapitan namin, mahilig mag-aral sa pera, ganyan. Oh. So, ang ginagawa niya, linalagay niya yung videos na all about money. So, meron doon sa officers, parang international na, pero dun sa English. Kasi yung ibang official, hindi mo maintindihan pag ikaw yung nag-play. Tama. So, meron doon. Pero doon sa crew, which is yung mga maintenance, panay Pilipino. Oh. So, sabi niya, hindi, kaysa mag-play kayong kalokohan dyan, can you find somebody, have him there? So, ikaw yun nandun. Grabe. Ganun ako katanda. 2008. Oo, 2008 ako nagsimula eh. Yun. Di ba? Tapos, Sir Chingy, ikaw rin ang rason kung bakit nandito tayo ngayon. Ay, grabe naman. So, paano mo naman natutunan yung pagpapahalaga at pag-iipon habang ikaw ay nasa ibang bansa? Yun nga, sa papanood ng mga videos, gano'n? Tama ba? Correct. Tsaka sa pagbabasa ng libro. And that was by accident lang. Meron akong kaklase na binigyan siya ng parents niya ng libro ni Robert Kiyosaki. Okay. But he never opened it. It was mint. Naka-plastic pa. So, hindi niya ginagalaw. And me being bored, nasa military academy ka, you were not doing anything. After mo mag-exercise, mag-aral ka, pagkatapos, ang dami bakanting oras. Bawal mag-PC, bawal mag-cellphone, walang kahit anong ganun. So, nakita ko yung libro nakakalat, nakabalandra. Sabi ko, bro, hindi mo ba babasahin? Hindi. I have nothing to do. Sabi ko, okay lang basahin ko. So, binasa ko, and it somehow changed my perspective about money. Ano hindi mo makalimutan na nabasa mo sa aklat na yon na talagang pumukaw ng iyong isipan at damdamin? Ang pera ay dapat ginagamit sa paggawa ng pera. Na hindi dapat ginagastos ang pera na kinikita sa ibang bansa para ipangkonsumo, kundi para dumoble at rumiple. At ang na-form ko noon, although wala sa libro ni Robert Kiyosaki, but what I realized is, kumbaga, gumawa ko na sarili kong konsepto na dapat pala ang perang ginagastos mo ay yung kaanak-anakan ng pera mo. Kung pwede ngang kaapu-apuhan ng pera mo. Especially kung yung pera na yan ay gagamitin sa luho. Kung sa luho mo gagamitin, for consumption, for gratification, for enjoyment, huwag mong gagamitin yung kinita mo, kundi yung kaapu-apuhan ng perang kinita mo. Grabe naman. Alam mo guys mga nakikinig at nanonood, kung ito lang ang mapulot nyo sa episode natin na ito, sobrang sulit. Ang tawag namin dyan, yung sa tinuturo ko, yung farming method. It's the same principle, same concept. Ang pera ay dapat parang binhi bilang magsasaka. Anong ginagawa ng magsasaka sa binhi? Tinatanim. Tapos umaani siya. Correct. Diba? At kung kakain siya, hindi sa kanyang binhi, sa ani. Correct. Oo. Tama. Ang galing nun. Di ba? Perfect. Oo. Nakakita ka na ba magsasaka na kinain ng binhi? Kinakagat yung kahoy, no? Nakakita ka na ba na magsasaka na kinain ng binhi? Hindi, wala. Pag kinain mo ang binhi, wala kang tatanim, wala kang aanihin. Yun yung sinasabi mo eh. Correct. Di ba? Kung may pera ka, binhi mo yan, itanim mo yan. At kung gusto mo mag-enjoy, dapat sa prutas ng tininim mo. Correct. So, ayun yung reason, Sir Chinky, na. Pero sa totoo, nakakaingit. Kasi yung mga kasama ko, alam mo, lalabas sila. May dalang mga donut galing sa Walmart. Donut, dalang pizza. And here you are, been isolated from the rest of the world dahil military academy ka. And then only to go straight to the ship. Diba? Tapos gusto ko na lumabas. Gusto ko na mag-enjoy. Gusto ko na bumili. But then, what prevented that urge for instant gratification was that thought na eventually, kailangan to mamunga. Bibili ako ng pizza ngayon. O paano ngayon yung plano ko ng 2010 na sana napalago ko na yung business
business ko. Paano ngayon yung plano ko ng 2012? During that time, ang iniisip ko, jeepney ang business ko. But it didn't turn out na yun yung magiging main business ko pala talaga. Pero basically, pag tinatanong ako nung kasama ko noon, ba't hindi ka gumastos? Syempre, paano yung negosyo ko ng 2020 na sana 100 na yung jeep ko, na mangyayari yan kung yung 2016, 50 na yung jeep ko, na kung 2012 is 30 na yung jeep ko, then 10 na, tapos which will all stem from this one unit na kailangan ko ma-produce habang andun ako sa ibang bansa. Ilan taon ka nun? I think mga 18, 17. Grabe, ganun ka na mag-isip? Mukhang abnormal ka. Di ba? Parang laayo mo na mag-isip eh. Ang ibig sabihin po niyan, mga kaipunaryo, yung way of thinking ni Migs is long term. That's number one. Then instead of practicing instant gratification, unconsciously, you're practicing delayed gratification. Correct. Which was hard. Especially if everybody's decision is to spend and splurge their money. Actually, umabot dun sa punto. On the 11th month na nasa barko, na hindi ko makalimutan to, Sir Chiki, lumapit sa akin yung parang head ng maintenance. Every end of the month, yung money on board namin, yung pera namin sa barko, piniprint yun ng officer, tapos pinapakita sa amin. And yung isang parang main head utility, who was earning roughly around 100,000 per month, approached me. And you know what he said? Bro, nakita ko yung cash on board mo. Ikaw na yung pinakamayaman sa barko. Kasi di mo nagagalaw. Kasi hindi ko nagagalaw. So, nagkaroon na naman ako ng realization. Na? Totoo talaga. That it's not how much you earn. Oo. It's not how much money you make. It's how smart you are with the money that you receive. It's how good you are at resisting temptation to spend. Galing. And it's how good you are in keeping the money that you earn. Diba? So, pwede nga pala talaga na kahit ikaw yung pinakamababa yung posisyon, Sweldo. pero ikaw ang pinakamayaman. It's all about how you use the... Diba? So, it's all about how you use the money. So, ibig sabihin, hindi sa atin pwedeng irason ng iba. Kasi minsan, although mahal na mahal natin mga kababayan natin, pero yung iba, ang rason, buti kayo, Malalaki kita malalaki eh. kasi kita nyo eh. Kami, still, again, it will boil down to that principle. I was the lowest earning personnel doon, crew Oo. sa barko. Pero, maano ako sa pera. Alam mo, habang nanonood ako, nakikinig ako kay Mix, parang namamangha ako na hindi ordinaryo yung ganong klaseng pag-iisip eh. Na, yun nga, paano mo plano yung parang goal mo, yung mga diskarte mo? Nasa papel lang yun, Sir Chinky. I still did not know how to create a business plan during that time. Wala ka namang kaalam-alam sa negosyo. Ang puhunan mo lang nun, tapang eh. So, me with my limited knowledge, but at least kahit paano, medyo okay na sa larangan ng paggamit ng pera. Yellow pad. Sa yellow pad lang yun, nakasulat lahat ng plano ko. Pinaskill ko sa tabi ng kama ko. And I also explained it to my roommate. Sabi ko, bro, sabi ko sa'yo, iba yung mangyayari sa akin. Na ang definition ko ng matagumpay na buhay OFW is hindi yung kung ano yung posisyon na mararating ko doon, kundi kung gaano ako kabilis magpo-for good. Yun, iba-iba tayo searching ng definition. That was mine before. Kaya mabilis ako nakaalis eh. Some might be aiming for a specific position abroad. And well and good, kanya-kanya tayong trip. But for me, malinaw sa yellow paper, magiging matagumpay ka na marino, hindi kung magiging kapitan ka, kundi kung gaano ka kabilis yayaman dahil sa perang pinoprovide ng pagbabarko. So kung magawa mo yan sa isang kontrata, then in our book, in my book, okay ka. Mission accomplished ka. So that was and yun, napakasimple lang, nandun sa papel. Kinikwento ko lang yun dun sa kaibigan ko, bro, itong mangyayari talaga. And you know what? Na-influensyahan din, Sir Chinky. Totoo talaga eh, when you share knowledge at may makuha lang na isa, the same thing that we're doing ngayon sa social media, na you might unconsciously or unknowingly have changed the person's life for good. And yung roommate ko na yun, nagkaroon din siya ng coffee company niya. Wow. Hindi na rin siya sumakay. Pero syempre habang nakikinig at nanonood ngayon, 'di ba, sa'yo? Nasasabi mo lang yan eh. Kasi wala kang pinapadala ng pera. Walang umaasa sa sweldo mo. Good point. Paano naman sila? Yun yung pinapadala nila. Napakagandang tanong yon, Sir Chiki. Oh. Pero, actually, meron din. Remember, going back to this story, my father was not able to provide anymore. My mother was a housewife. Oh. So, sino ngayon ang tutulong? Pero kung gusto may paraan eh. Lahat ng extra nun sa barko, katulad ng pag-handle nung onboard store. Parang, pwede ka bumili chocolate, pwede ka bumili ng alak. Pero pwedeng mag-in-charge doon, magkakaroon ka ng extra $100 per month kung kukunin mo yung trabaho. So, nakiusap ako kay Kapitan. Pwede ba ako dyan para may pampadala ko? Oh. Meron pa doon, Sir Chinky, mga hazardous na trabaho. Okay. Na actually, ang kadete, ang trainee, bawal pa. Pero again, Since the gusto beauty of negotiation, the answer will always be no if you don't ask. So, since bawal nga, pag hindi ko tinanong, hindi talaga bibigay sa akin.
akin. Pero kinausap ko. Sabi ko, Kap, kailangan ko po talaga ito. Dahil ayan, nakita nyo naman yung pera ko sa iniipo ko talaga. Kakapusin ako eh. This will not be enough for the plans that I have sa Pilipinas. Can I take this job then as well? So, bababa ako ng tangke, ng malalaking cargo holds ng barko. Tapos, what we're doing is yung animal fats niyan. Ini-squeegee namin, na-map namin dun sa pump. So, hazardous work yun. May bayad yun. Pero may bayad yun. Oh. Additional, if I remember correctly, $100 to $200. So, I had Per? an extra per sabi natin, Per port. month. Ha? Per port kung may ganun tangke. So, sabihin na lang natin extra $200, $300 Per month. yun. Wow. Yes. So, I get to keep and then I also get to help. Ito lang nga guys, ang word is amazing. Why amazing? Yung habang kinikwento yung katulad ng farming method, yung delayed gratification, na napapractice mo na hindi mo napapansin. Alam mo yung ginawa mo naman? Yan ang tinuturo ko naman yung munggo, gulay, mangga method. Curious ako. Ano yun, Sir Jakey? Munggo, kasi pag nagtanim ka, after a few days, toge, ani na. Correct. Pwede mo na ibenta. Gulay, 30 days eh. Lettuce. Correct. Aani ka. Mangga, tanim ka, 7 taon bago tumubo. Pero tuloy-tuloy. So, yung sweldo mo, yan ang gulay eh. Correct. At 30 eh, di ba? So, may Tama. sweldo ka eh. Oo. Pero dumiskarte ka. Yung pag-scrape mo, kikitang extra, yan ang munggo. Correct. Tapos, ang diskarte dun, yung munggo, yan ang pwede mong padala, yan ang panggamit mo araw-araw. Yung gulay, nakita mo, yan itatanim mo para sa mangga mo. So, ganun yung nangyari nga talaga exactly. Nagigets nyo guys, na napapractice na pala ni Mix yan, na hindi niya napapansin. Kaya nga, ito naman ang concern. Napapadala mo sa parents mo. Yes. Diba? Pero minsan, may mga ibang kamag-anak na talagang hindi mo maiwasan na humihingi na higit pa sa kakayanan ng isang OFW. Correct. Nangyari na rin ba yan sa'yo? Nangyayari din, Mm. Sir Chinky. So, paano mo kinakausap? Ganito kasi yun. Sa atin you'd have to choose eh. May tinatawag ako na tamang pagtulong. And this is just my opinion. It's up to you kung gusto mong i-apply. Sabihin natin baso. Kapag binutas mo isang baso, kahit anong gawin mo dyan, Ubus. Di mapupuno. Di mapupuno eh. Oh. But what you'd want to do is, wag mo munang butasin. Lagyan mo ng tubig, tapos yung apaw, ayun ang ibigay mo. Ang masakit kasi sa madami, hindi pa sila nandoon sa tamang posisyon na tumulong talaga ng buong buo. Ginagawa na nila. Now, nothing wrong with that. Kung wala kang future plan, kung wala kang plano na makauwi sa Pilipinas, ang mindset mo is, hindi, ito naman talaga yung gagawin kong hanap buhay. Ito yung talagang gagawin kong source of living ko, yung nandun sa ibang bansa. Kung mauubos lagi yun, paulit-ulit, babalik at babalik ka. But if you have plans to stay here, then you have to let the glass overflow first. Mapuno yan, mamunga yung mangga mo, tapos pwede ka na ngayon magbigay. Ang kagandahan dito, Sir Chiki, natulungan mo ang kamag-anak mo, pero natulungan mo ang sarili mo. There is a win-win scenario. Kapag inubos mo yan para doon sa kamag-anak, sa mga kakilala, they would win, yes. And maybe, you would find satisfaction in your heart kasi nakatulong ka. But then after years, di ba, years and years and years na ginagawa mo yan, makikita mo umabante na silang lahat. But there's still one person na hindi makauwi, hindi makasama ang pamilya, hindi makuha yung totoong, alam mo yun, yung kasiyahan na mayakap yung anak, makita yung anak na lumalaki right in front of him or her. Hindi niya magawa. Bakit? Kasi yung iba panalo, pero siya talo. Grabe, no? At doon ako heartbroken, Sir Chinky. Na kumbaga parang, why not seek for the win-win scenario? Na panalo ka at panalo sila. It might take a little longer, hindi ka kagad makakatulong ng buong buo, you would save and alam mo yon. At ang makasasakripisyo dyan yung mga gala-gala mo. Masasakripisyo dyan yung bili mo ng bagong cellphone. Masasakripisyo yan. Hindi ka rin makatulong ng sobra. Diba? Pero, dadating yung panahon na parehas kayo. Parang ano lang yan sinabi mo, yung sa prinsipyong hindi mo pwedeng ipagkaloob ang isang bagay kung mismo ikaw wala. Correct. Hindi ka makakatulong sa iba kung di mo rin kayang tulungan ng iyong sarili. Minsan nga, yun nga ang problema eh. Alam mo, hindi ko na masisisi, no? Yung mga taong nakikinig at nanonood ngayon, na parang, syempre, pag ikaw mas may malaking kita, parang feeling ng ibang tao na ikaw yung talagang, tagapagligtas at sugo. Correct. Hindi ba, ikaw eh. Minsan may feeling mo na masarap ang kinakain mo, sila hindi. Correct. Di ba? Kahit na nagtatrabaho kayo sa ibang bansa, mas maganda kalagayan mo kumpara sa kanila hindi. Parang nagkakaroon ka na tinatawag na burden. Correct. Pero minsan yung burden na yun, false burden na. Kasi gusto mo nang iligtas yung buong barangay na hindi naman kaya talaga. Correct. Siguro, isang mix na may nakapagsabi sa akin na
Ang tawag kasi nun, Messiah Complex. Ikaw ang Na parang ako yung tagapagsabi niyong lahat. Oo. Pero ito, Sir Chinky, Messiah Complex. Pero, kung aaralin niyo yung research ni Dr. Thomas Stanley, the millionaire next door, Yeah. ito yan, may tinatawag tayo na economic outpatient. Anong ibig sabihin ng economic outpatient? Outpatient is, pasyente ka ng ospital, Oo. pero ititreat ka sa labas. Tama. Hindi Diba? inpatient. Hindi ka inpatient. Pero may tinatawag na economic outpatient. Meaning, lumabas na yung mga anak mo sa bahay mo, economically, Tuloy-tuloy pa rin. pinapadalan mo pa din. Oo. And according dun sa research na yon, when you give people, obviously maganda tumulong. But if makapunta ka sa too much, even sa kids, no, na tapos na lahat-lahat, binibigyan mo. What we thought was beneficial, harmful pala. Research to, by data, na napipilay pala yan. May tendency mapilay. Obviously, iba-ibang tao, iba-ibang response sa pagtulong. But in general, sa percentage, mas marami yung napipilay kaysa natutulungan mo. So ngayon, bakit po naman to na-share? Messiah Complex. If you are God, then you are good. Correct? And then sa isip mo, magbibigay ako because this is the right thing to do. Maybe yes, maybe no. But also consider na kapag tinulungan mo ang taong perfectly capable, kaya niya naman, nagbigay ka. Instead of doing good, you might be doing Harm. Ito lang i-ano na natin to. Alam nyo, mga kaiponaryo, ihalin tulad natin tong usapan na ito, makabuluhan to. Alam nyo bakit? Parang sa isang pamilya na may addict. Alam mo nung nagkaroon ng isang parang counseling session na witness ako, na sinabi ng isang yung parang counselor, sabi niya, na-shock ako sa sinabi. Alam nyo, ang problema po sa pamilyang ito, hindi yung addict. Nagtinginan lahat yung buong pamilya. Nanay, tatay, mga magkakapatid. At saka yung addict nandun. Hindi may problema. Ano ibig sabihin? Siya nga yung problema eh. Siya yung parang kaya nga kami nagkakagulo sa bahay. Sabi niya, ang problema, hindi yung addict. Ang problema, yung enabler ng addict. Kung sino nagbibigay at nagsusustento kung bakit siya naging addict. Kaya nga, grabe yun eh. That's number one. No? Kaya nga, kung meron mga taong tatamad-tamad sa pamilya niyo, ang problema hindi yung mga tamad. Ang problema, sino ang bumubuhay? sa katamad. Oo. That's number one. Number two, paano nakalaya sa Messiah Complex? Siguro lahat na nakikinig at nanonood ngayon, sabay-sabay tayo ko yung mix. Sa bilang ng 3, tignan po natin ang ating mga palad. 1, 2, 3. Tignan nyo yung gitna ng palad nyo, may butas ba? May butas ba? O, hindi ikaw si Jesus, hindi ikaw tagapagligtas. Ikaw ay ginagamit lang ng Diyos bilang kasangkapan na daluyan ng pagpapala. Pero hindi ikaw ang magliligtas ng pamilya mo. Turuan mo yung mga pamilya mo na manalig at magtiwala sa Kanya, hindi sa inyo. Kung ikaw, nakikinig at nanonood ka ngayon, ano sa palagay mo ang tama sa'yo? Di ba? Yung una, enabler ka ba? Pangalawa, ikaw ba ang tagapagligtas? Di ba? Tama. Ito naman, papunta naman tayo sa pagkakamali. Lahat naman tayo nagkakamali. Correct. O, ikaw muna personal. Ano yung isang pinakamalaking pagkakamali na gawa mo na sa finances? Okay. Ito yon. I was on the right track. Right track naman. Pero right after ko makauwi, 2009. So, I went on board 2008, then 2009 nakauwi ako. One of the most painful experiences para sa akin during that time. Ngayon, pinapasalamat ko na. Buti na lang pinagdaanan ko. Pero one of the biggest mistakes of my youth, binuhos ko lahat ng pera ko na yon. Yung inipon mo. Oo. Pinambili ko ngayon ng jeep. Ngayon, I underestimated the task. Wala akong ka-idea dyan. Hindi rin ako nag-aral ng specific sa line ng business na sinimulan ko. And it was all just basically guts. Alam mo yon? Napanood lang kita. Napanood yan si Robert Kiyosaki. Kala ko immortal na ako. Parang gano'n. Parang wala kaya ko na to. So, buhos lahat. Tapos, hindi rin na i-manage ng tama. Akala ko, ganun-ganun lang magsimula. So, madaling sabi, nasunog yung pera na yon. Magkano? 400. Ito pa masakit, Sir Chinky. Ang naiuwi ko, 250 lang. So, saan ko ngayon kinuha yung 150? Diniskartehan ko pa yun. Anong ginawa mo? Utang yun. Grabe ka. Utang pa. So talagang, sabi ko, bahala na, meron akong pangarap na gusto. Pero ayun kasi yun. Props to yun naman, Mixos, nung bata ka. Talagang dinero mo, you dared to be great. And although, hindi ideal yung resulta nakuha mo, pero you've learned a lot. At least, ang aga nung pagkakalugi, buti bata ka pa nalugi. Kasi at least, alam mo yung pain na yun, Sir Chinky, tuturuan ka nun eh. Buti na lang naturuan ako ng ganung edad. Kasi marami sa mga OFW natin, hinihintay pa nila na sumubok. Sabihin natin, sige, pag retired na ako, pag matagal na.
parang, are you really ready to commit that mistake and feel that pain kapag wala ka nang mahugutan ng pera kasi nag-retire ka na? Wala ka nang mabalikan. Ay, grabe ka, grabe ka. Uy, kapulutan natin nun ng aral to Kasi ayaw ko palagpasin to. Kasi kung pinalagpas natin, sayang yung leksyon niya sa buhay. Number one, lahat ng mga mali ginawa niya sa pagnenegosyo. Number one, pumasok siya sa isang negosyo na hindi niya alam. That's rule number one. Never get into something you do not understand. Ngayon, alam mo na yun. Correct, yes. Kahit na magandang pagkakitaan yan. That's number one. Number two, never invest the money you cannot afford to lose. Yung tamang diskarte dyan, kung may 200,000 ka, ang i-invest mo hindi 200. Ilang percent dapat invest mo dapat? 10, 5. Exactly. Ganyan lang. 10% lang. 20,000. Maghanap ka ng opportunity at negosyo na papasok sa 20,000. Bakit? Kung nagkamali ka, meron ka pang 90%. Correct. Try ka ulit, nagkamali ka. Meron ka pang 80%. Nag-try ka ulit, di ba? On the Correct. 4th attempt, tinamaan mo na. Tama. Ay, meron ka pang puhunan para i-recover mo. At pangatlo, third violation, grabe. Wag na wag mangungutang sa unang opportunity at unang business na subukan mo. Correct. Bakit? Tama. Bakit? Kasi, ito paniniwala ko, Sir Chinky. Pwedeng inaral mo na lahat yan. Nabasa mo na lahat ng libro. And kumpante ka talaga sa sarili mo, hindi gagana talaga to Pero, most of the time, yung unang negosyo ng baguhang negosyante, naniniwala ko mataas talaga yung chance na magte-fail. Tama. Mataas. Imbis na ibuhos mo lahat dun sa first venture mo, ang pera na yun, dapat linalagay mo na lang yan kapag proven na yung ginagawa mo. Tama. For scaling na. O, atat kang gastusin yung 200. Atat kang gastusin yung 400. Huwag kang mag-alala. Gagastusin mo. Pero dapat proven na yung negosyo. For scaling na yan. Kung kailangan na, okay na, kumikita na. Kailangan ko na ng mas malaking inventory. Utangin mo. Doon na. Di ba? Oo. Pero kung untested, wala ka pang research. Well and good kung talagang inaral mo. Pero chances are, hindi mo pa na-research. Wala kang product development. Yung hiring mo, sablay pa. Malamang i-hire mo yung tito mo, yung pinsan mo. Hindi lang yun. Ito pa matindi. Ito pa matindi, guys. Ang pinakamatindi niyan. Ganito, nangutang ka, 150. Yung 150 may interest ba? Meron. Nawala na principal mo. Nagbabayad ka pa ng interest, pinapaalala sa yung hapdi, yung sugat. Di ba? Imagine mo every month, nagbabayad ka na ng yung 150,000, nagbabayad ka pa ng interest. Di ba? Kaya nga guys, itong 3 aral lang to. Huwag ka papasok pag di mo alam, huwag mo isusugal ang lahat-lahat. Number 3, huwag kang mangungutang pag nag-uumpisa ka. Pera mo lang. At least, di ba, kung nawala yung, kunyari, 400 na ipon mo, nawala lang 400, wala kang obligasyon. Correct. Kaso doon, in that case, may utang. So, babawiin mo pa ngayon. Yun, truth be told, during that time, na-question ko yung sarili, sandali, baka mamaya hindi para sa akin. Siyempre, bata ka pa. So, parang siguro, ang talagang destiny ko, sumakay na lang ng sumakay. And maybe, ikaw na sumubok once upon a time, naisip mo na din yan. Maybe, ayun din yung reason kung bakit hindi nila masimulan yung susunod. Sa iba natin mga kababayan dyan na nanonood na, hindi, Sir Chinky, nasubukan ko na Sir Mix, nasubukan ko na before Natatakot ako magsimula. Tandaan nyo na yung sakit, yung pain na yan na naramdaman mo when I was a kid during that time, yung pain na yan at yung knowledge na yan will all be useless if you don't use it to start the next business. Sayang At tuition ka na Correct. Doon lang talaga siya sayang. Kung hindi mo gagamitin yan sa susunod. Ngayon, pag huminto ka, totoo, sayang. Walang sense yung nasaktan ka. Walang sense yung na may natutunan kang bago sa larangan mo. Walang sense lahat yun. Sayang Nakapag-handle ka na ng tao kahit tito mo yan. Natuto ka na kung paano mo yan Alam mo na kundi di ba? Oo. Nakakuha ka na ng mga transactions. Natuto ka ng makihalubilo sa tao. Natuto ka ng humawak ng tao. Tapos sasayangin mo kasi hindi ka magsisimula ng panibago. Kaya nga itong pang-apat na leksyon na habang ginikwento niya, tindi na itong pinag-uusapan. Kung natututo kayo sa session natin na ito, type natuto sa comment section. Ito yung pang-apat na matindi. Di ba sinabi mo, di ba, matuto ka sa karanasan, yung pagkakamali mo. Correct. Pero para sa mga kababayan nating OFW nakikinig ngayon, siguro naman, kung gusto nyo lang akong pakinggan, kung gusto nyo lang, pero choice nyo pa rin yan. Experience is not only the best teacher, but learning from other people's mistakes and experiences is the best teacher. Lalo na kung ito lang mga kababayan nating OFW, pakinggan nyo na mabuti. 30 taon kayong nagsikap, nag-ipon. Pagbalik nyo dito sa Pinas, may pera kayo. Pero hindi nyo alam kung anong gagawin nyo. At let's say, sa sobrang desperado ka, natatakot maubos ang pinag-ipunan mong pera, ninegosyo mo, ininvest mo, na-scam ka.
Ang sakit nun. Correct. Ang sakit nun. Oo, napakasakit. At ito pa yung mas lalong masakit. Ano? Kasi sumubo ka doon sa dulo wherein you cannot afford to make a mistake anymore. Hindi mo na mababawi. Paano mo ngayon babawiin na hindi ka makabalik sa ibang bansa? You know, you are sitting on a gold mine. What do I mean by this? You are earning more than the average person. And kung sa totoo lang, kung magagamit mo ng tama yan, manganganak yan, magkakaapo yan, magkaka-great-grandchildren yan. And if you lose, you still have your health. Pwede kang bumalik. Now is the perfect time to risk. Hindi hindi sige, subukan ko na lang paano ngayon pag nagkamali ka? Na-scam ka pa. Diba? And sabi ko nga, nakakita ka na ba ng magaling magluto, na first time magluto? Nakakita ka na ba ng Olympic swimmer na first time niya lang palang lalangoy? Hindi. So if this is your first time sa negosyo, dapat kahit paano na-anticipate mo. There's a good chance na hindi gagana. So when do you want to make that mistake? Doon ba sa dulo? Tapos may scam ka pa? Maloloko ka pa ng supplier mo? Maloloko ka ng manuf mo? Diba? Doon mo ba gusto talagang gawin pag 70 years old ka na? Doon mo pa gustong gawin yung pagkakamali yan? So sana, gamitin mo yung pera mo dyan para makasimula nang masaktan ka na. Masaktan ka na ngayon habang afford mo pa masaktan. Hindi, di ba? Sir Chinky, masasaktan sila. Ako naaawa. Nakatungkod na, doon pa gustong masaktan. Di ba? Dapat. Pero may pamamaraan din Alam kong namang may pamamaraan din, Coach Mix, na hindi naman totally na hindi magkakamali, pero mababawasan. Ang pinaka-best niyan talaga, again, nasa inyo yan, unsolicited tong pinag-uusapan natin. Ang layunin lang namin, magbigay sa inyo ng impormasyon, pero kayo pa rin ang magdedesisyon. Isama mo na sa kapital mo. Di ba? Namumuhunan ka di ba? Sa sasakyan, or let's say, restaurant, or any. Isama mo na sa puhunan mo ang pagkuha ng isang eksperto or ng consultant sa isang negosyo na hindi mo alam. Correct. Kasi minsan, ang tingin kasi ng tao, gastos, dagdag pa. Pero kung nagbayad ka ng consultant, sasabihin na sa'yo ng consultant, right from the start, wag mo na ilabas ang pera mo. Correct. Alam mo, masakit. Ito hindi ko makalimutan. Isa akong kaibigan. Ito, pakinggan nyo mabuti. Nag-restaurant, 1.5 million ang ininvest. Pinaghirapan niyang pera yan, pinag-ipon niya for the years. Hindi siya tinatao, nalulugi. Tumawag sa akin. Sabi niya, tignan mo naman kung anong mali. So, nag-food testing ako. Masarap. Magkano yung yung price ng food niya? 500 pesos per Medyo may kataasan ng konti. Masarap, okay naman presyo. Target market, okay. Kasi yung target market niya, medyo B, upper C. So, afford yun. Afford. Pero may problema. Ang parking space niya, 3. Ang mga B and C, may sasakyan ba? Yes. Gusto mo kumain sa restaurant niya pero wala kang mapark, ano gagawin mo? Wala. Tingin ako doon sa susunod. Exactly. Lalampasan ko na lang yan. Ayun yun. So, kung nagtanong lang siya right from the start, yung location niya ang problema, hindi nakasave siya ng 1.5 million. Correct. Kita mo yun, di ba? So, importante yung yung pagkuha ng insight sa iba. Hindi kayo nagtitipid yan. Sa totoo, you're just saving yourself from that 1.5 million loss. But ito lang, on a side note din, Sir Chinky, sa kanila. No? Natural kung first time mo, hindi mo alam. Malamang first time mo, sabihin natin. Kasi ayun yung binoto rin sa akin ng mga kaibigan ko. Nagsimula ka ng jeep. Anong alam mo dyan? Wala. Gaso, sa paano kaya yun, Sir Jinky? Sa lahat ng negosyo, wala akong alam. Dahil lang nagsisimula. That's where consultants come in. Pwede pa rin kahit papano. Kung makakakuha, better yet, bago mo pasukin all in, edi magsimula ka sa maliit. Tama. Para kung magkamali ka man, Yun yun, 10%. diba? 10%. Simula ka. Simula ka doon sa talagang minimum. Tsaka ito, Sir Chinky, naniniwala ako. Payo ko na lang din sa mga kababayan natin. Gusto mo gumawa ng car wash. Gagastos ka ngayon, kukuha ka ng pwesto and all. Hindi naman automatically car wash agad ang simulan mo. Pwede ka naman magsimula doon sa mga cent. Now, kung makagather ka ng loyal customers dahil napagsilbihan mo, malamang kaya umorder sa iyo yun. May sasakyan duty. May sasakyan yun, di ba? Now, by that time na kumikita na yung cents mo, you can now vertically integrate your business. Na magkakaroon ka na ng sarili mong car wash, and these people would be, andali na ngayon. O sige guys, pumunta kayo. Kasi tiwala na sa serbisyo mo. Tiwala sa delivery ng produkto mo. Tiwala sa'yo bilang negosyante. Tip ko na lang sa mga kababayan ko. Do not acquire sale. Acquire customers. Because if you acquire loyal customers na paglingkuran mo, ideally, bumili lang sa'yo ng ganito, may libreng ganito pa, may tawag pa, may thank you card pa, may magtitiwala sa'yo ngayon. And once customers are acquired, na nagsimula sa maliit, ngayon yung pangarap mo, car wash, malaki puhunan, mas marunong ka na ngayon, pwede mo nang simulan. At kagandahan dyan, may customer na agad yung car wash mo. Kasi yung goodwill and reputation mo, nabuo mo na. At saka hindi lang yan yung parang importante talaga. Magsimula kayo sa maliit. Huwag niyong parang isipin na kailangan malaki na agad ang puhunan niyo. Kasi kung malaking puhunan, malaking pagkakamali. Maliit na puhunan, maliit ang pagkakamali. Di ba? So, Ego yan, Sir Chinky.
Oo. Pakaramihan Ito, karamihan. Sabihan ko, tatapatin ko na yung Ito karamihan yung- dito. Oh, yun- Kilala ano rin mga- naman ako sa Real Talk. Hindi, yun nga. Hindi, ano mga pagkakamali ng mga OFW, yung mga mindset. Yun nga. Yun yung una-una, ego. Magsimula ka ng negosyo, hindi talaga, kasi kaya ayaw nila ng maliit, ayaw ng marami ng maliit. Paano kasi gusto mo na matawag kang quote-unquote, negosyante? So, ano ngayon gagawin? Totodo lahat. May 3 milyon. Pwede ubusin natin para may truck ako, may ganito ako. So, ang nangyayari, tinatawag ko na ego investing. Magsisimula ka ng negosyo mo, not really because of yung goal na, okay, sige, dahan-dahan, na palaki natin eventually. Pero it's more of, para matawag akong negosyo. Pakitang tao. Yes. At ang mahirap doon, ayun yung mahirap sa may pera. Kapag may pera ka, hindi ka gumagawa. Hindi ka nagagawa paraan. May ipon naman ako eh. 'Di ba? O edi, I can afford to lose this as well. Kumbaga parang okay lang yan. Marami naman pera. So karamihan, doon na dadali. Mag-i-invest sa negosyo. Vanity metrics pa. So ano ibig sabihin ng vanity metrics, Sir Chinky? Ibig sabihin, ang sukatan mo ng tagumpay ng negosyo, pagandahan ngayon ng furniture, padamihan ng empleyado para masabi, hindi, meron ako 100 empleyado eh. Meron ako gano'n. Not optimizing sa totoong mission mo dapat dun sa negosyo mo, which is make it profitable. Ayusin yung finance, di ba? Karamihan gano'n. Lalo sa aming mga seaman, maraming gano'n, Sir Chinky. Kaya nahihiya magsimula ng maliit. Saka hindi, palakihan ng bahay yun. Hindi ko makalimutan. May nakita pa ako isang seaman. Hindi halatang seaman eh. Yung bahay, hugis barko. May angkla pa sa labas. May salbabida pa sa tabi. Correct, Sir Chinky. Grabe. Okay lang ba mag-share, Sir Oo. Chinky? Alam mo, ito rin ang reason kung bakit maraming seaman ang hirap yumaman. It is because there are expectations from society na nabasa ko na, nakalimutan ko lang kung saang libro. Pero ang sabi doon, marami daw hirap yumaman, especially sa mga high-paying jobs. It is because society dictates na, hindi seaman ka, dapat nakotse ka. Seaman ka, kaya naman magko-commute ka, seaman ka. And then syempre, if you truly believe na 100% ako seaman ako, you would fulfill the expectation of society. Ang bahay mo, and we take so much pride in who we are. Tingnan mo kung seaman ka, may angkla. 'Di ba? Ang tattoo niyan, may Oo. mga tama, yung si Rewill, angkla. Ganun kasi, we take pride in who we are. E ngayon, sa'yo, Sir Chinky, ang mindset mo, negosyante ka. And that's why sa atin, ako rin, negosyante ako. Sa akin, okay lang mag-commute. Negosyante na, dami negosyante nagko-commute eh. Sa akin, okay lang magpakasimple. And that's why, hindi rin ako gumagastos nun. Kasi tatanungin kita. And here's the interesting thing. OFW ka ba na gusto maging negosyante? Or negosyante ka na nag-OFW? Ano pagkakaiba? Question nun is kung ano yung primary thing mo. Ano pagkakaiba? Ano ka ba primarily? Kung OFW ka na gusto maging negosyante, ang identity mo at ang isip mo, OFW ka pa rin. And you will fulfill the role of an OFW in society. You will be spending like an OFW. You will be living like an OFW. You will be sending money just like a typical OFW. Pero, kung ikaw ay negosyante na nagbabarko, negosyante ka, nasa barko ka, nag-iisip ka, sandali, anong gagawin ko sa perang yan? Sandali, order silang pizza. Hindi muna ako, negosyante ako, hindi naman ako seaman talaga 100%. Primarily, negosyante ako. It just so happens that I need to get capital. Kaya, andito ako sa barko. So, ano ka ba talaga? Ano ba talaga yung gusto mo? Grabe. Di ba? So, are you primarily a seafarer? And then, therefore, you would be spending like a seafarer, driving like a seafarer, living like a seafarer, a house just like a seafarer. Totoo talaga, may angkla pa, may... Alam mo diba? yung sinasabi ni Coach Mixis to eh. Ito, importante yan. Are you thinking like a consumer or are you thinking like a producer? Pag consumer ka, bili, padala, bigay, tulong. Pero pag producer ka mag-isip, paano ko bibigyan ng pangkabuhayan showcase yung mga umaasa sa akin para pagdating ng panahon, hindi na manghihingi sa akin. Producer. Grabe talaga. Lalo sa mga anak, katatandaan nyo to mga kabayan ko dyan. Do not prepare the road for your children. Prepare your children for the road. Ulitin ko yun Huwag mong ihanda ang kalsada para sa anak mo. Ihanda mo yung anak mo para sa kalsadang dadaan. Oo. Kasi maraming ganyan sa mga bigay. Hindi, sige, okay yan. Ito, gawin natin to para sa iyo. Ganyan, may pera eh. Hindi nila alam. Imbis na nakakatulong, may tendency pa. Not all the time. Oo. Not in all cases. But most of the time, pupilan. Gawin mo, turuan mo yung anak mo. I-enable mo sila na pangkabuhayang showcase. Turuan mo kung paano. Kasi hindi ba't ayun yung pinakamaganda mong pwedeng ibigay sa tao? Pamana. Di ba? Ang ipamana mo, ayun, tanong ko sa'yo, ano bang gusto mo ipamana? Ang gusto mo bang ipamana, lavish lifestyle? Gusto mo maipasa sa anak mo yan? Gusto mo bang maipasa sa anak mo yung hindi ka waisan sa pera? And remember, children are smart. And be careful with what you do. Kasi ang mga bata, tayo idolo. So tayo din ang gagayahin. Di ba? Pero kung tinuturo mo sa anak mo, anak, pinaghirapan ko to, pera ko to, pinalago ko, tuturuan
kita kung paano mo gagawin yan. Hindi kita bibigyan ng pera kasi gusto ko matuto ka. Na ayun ang pinaka-the best na pwede ko maibigay sa iyo. Yung kaalaman kung paano kumita ng pera. Turuan. At hindi ba't mas magandang ayun ang ituro mo dun sa mga taong gusto mong tulungan imbis na inaabutan mo ng pera. Sino sa inyo habang nakikinig at nanonood, guilty? Type guilty sa comment section. Kaya nga kung ikaw magulang na nakikinig at nanonood ngayon at nasabi mo sa sarili mo, dahil dumaan ka sa hirap, hindi ko padadanasin yung anak ko sa hirap na tulad ng dinanas ko, magsisi na tayo. The reason why na tumibay ka bilang isang tao, naging marunong ka lumaban sa hamon ng buhay dahil nga nanggaling ka sa wala. Ngayon, ipagkakalit mo yung pagkakataon na yun para tumibay ang mga anak ninyo. Ay, grabe. Ano naman ito? Siguro, ito na, medyo pa-ending na tayo. Yes, na okay. mix. Oo. Again, nagdurugo ang aking puso, lalo na marami akong mga taga-subaybay na katulad mo noong 2008 na OFW na yun nga, nai-scam, naluloko. Di naman sa gusto nila, pero nga, dahil nga di nila alam. Anong pwede mong maipayo sa kanila no, na para maiwasan nila na ma-scam? Alright. Usually, mga kababayan, ako, syempre, pinaghirapan mo yung pera tapos may scam ka. If it is a promise of easy gain, diba? Easy gain, Easy ibig money. sabihin, lalagay ka lang ng pera tapos yayaman ka. Sometimes, syempre, automatic naman yan, Sir Mix. Easy gain. Malamang scam yan, pero ba't ang dami pa rin naloloko? Bakit? Ang mga nagbebenta niyan, remember, magaling talaga ang mga, usually kaya nga scammer. Mga scammer na yan, sanay yan sa panggagansyo, sanay din sa panloloko. May scam ka ngayon. Better take things into your own hands. Sa kamay mo. Ngayon, alam ko, takot ka. Kasi pag galing sa kamay mo, pwede kang masaktan. Hindi katulad nun. Nilagay ka lang ng pera, yayaman ka na daw kuno. Pag linagay mo yung pera sa kamay mo at ikaw mismo nagpalago, maaaring natatakot ka kasi masasaktan ka. Pero tatandaan mo, ang taong gustong mag-skip ng proseso, usually ang naloloko. Because with process, yes, it comes with pain. Yeah. But remember, pain also gives you learning. Pag ayaw mo ng proseso, you're automatically also skipping knowledge and wisdom. Kasi yan ang iniindaw ng process, Sir Chinky. Process endows knowledge and wisdom. Process also makes sure that you have all the right ingredients. What do I mean? Kapag ang pansit, kulang sa asin, iba ang lasa. Pag nakalimutan mo yung carrot sa pansit, iba din. Diba? Itong worse. Paano kung nakalimutan mo yung pansit sa loob? Hindi na pansit. Hindi na siya pansit, di ba? At usually, mga taong ayaw ng proseso, kulang-kulang. Ayaw mong aralin yung ganitong certain part ng negosyo mo. Iaasa mo sa iba. O paano ngayon kung umalis? Ayun yung typical na nangyari sa OFW. Makikipag-partner sabihin natin sa ino. Ay, sige, ito yung marunong. Tapos pag hindi kumita, since yung OFW lang naglabas ng pera, hindi kumita, ayaw yung business partner. Wala ka na magagawa. Crucial part, hindi mo ngayon alam gagawin mo. Di ba? Kasi bakit ayaw aralin? Aralin mo. Kasi pag hindi ka dumaan ng proseso, kulang-kulang ka. Wala ka pang knowledge and wisdom. Tapos susceptible ka pa sa loko. Kasi ayaw natin ng proseso, maloloko ka ngayon, bro. Ito yan, oh, nga, no? And then, fourth thing, pag ayaw mo ng proseso, you would rely on luck. Swerte. Swerte. At ayun din ang paniniwala mo sa buhay. Kaya yumaman yung mga yan, naging successful Sir Chinky, lahat ng mga negosyante na nakikita mo dahil sa swerte. Kung ayan ang paniniwala mo, aasa ka rin sa swerte. Online sabong. At nanong ng mga possible ways kung paano ka swertehin. Uy, swerte, may investment na dumating. So, para maiwasan mo yan, unang-una, lagay mo na sa isip mo, walang shortcut. Do not be enticed by the magic and, alam mo, the allure of easy money. And magagaling talaga mag-convince yan. Ipoprove sa'yo kung bakit hindi yan scam. Kaya ang dami pa rin naluloko. Diba? Kaya ingatan mo. Dumaan ka sa tamang proseso. Magsimula ka ng maliit. Para kahit mali yung proseso mo, kahit mali yung desisyon mo, hindi masyado masakit at kaya mo sumubok uli. At naniniwala ako, kakampi mo ang law of averages. Meaning, the more you try, the more chances of winning ka. And more tries ka kung maliit yung puhunan mo. Tama. Kung isasagad mo, one try ka lang. Repetition will always beat magnitude. Ulitin ko yun. Repetition beats magnitude. Magnitude, 400,000 agad. Repetition, practice ka. Kuha kong produkto, benta ko. Kuha kong produkto, benta ko. Gumagaling ako, tumatalino ako, natututo ako, dumadaan ako sa proseso, buhos ng pera. Repetition yun. Mas gumagaling ka, tanong ko sa inyo. 8 hours ka maglaro ng tennis. Compared sa isang oras, di sobra, pero every week. Saan mas gaganda ang katawan mo? Saan ka mas magiging skilled? Diba? Yung binuhos mo sa isang araw? Or consistently, repeatedly, throughout time, ginagawa mo siya kahit hindi sobra taas ng magnitude, pero nasusustain mo. Consistency. Consistently. Alam niyo yung sinabi ni Coach Mix talaga, ang perfect ingredient talaga para isang tao ay maloko at maisahan. Una, ignorance. Correct. Pangalawa, greed. And pangatlo, easy money. Correct.
Yun ang tatlong perfect combination. Wala ka nang alam, gusto mo pang ika nga, maraming pera, na kumahangad ka, na sobra-sobra, at pangatlo, gusto mo madali ang pera. Correct. Ito lang po para sa mga kababayan natin nakikinig at nanonood. Kung ikaw ay naloko na scam na, masakit po yan. Siguro, paano ko malalaman kung scam to o hindi? Ito lang isang tip ko. Isang tip lang. Basta may duda ka. Yung nag-iisip ka, kung bukas pa, nandun pa yung pinagpagura mong pera. 99% na yan. Sign na yan. 99% na yan. Nako, kapatid. Kumikita naman ako kung kumikita ka, ano problema mo? Diba? Ba't ka nagdududa? Ba't di ka makatulog? Tama. Correct. Kahit kumikita ka ngayon pero meron ka pa rin kutob. Kaya kapatid, kung ikaw nakikinig, hindi ito sinasadya ni Lord. Meron ng senyales, pero desisyon mo pa rin, pera mo pa rin. So, ito naman, ano ang siguro pinakamagandang nagawa mo bilang isang OFW? Ang gandang tanong yan, Sir Chinky. No? Pero may tanong ako sa inyo, sa mga kababayan ko dyan. Anong pinakamagandang pwedeng ibigay sa iyo ng anak? Ano kaya pwedeng pinakamagandang ibigay sa iyo ng asawa mo? Ano yung pinaka-valuable na pag binigay sa iyo, magiging masaya ka? Para sa akin kasi, ang pinakamagandang pwedeng ibigay sa iyo ay oras. Dahil ayan ang pinaka-valuable. In fact, mas valuable pa yan sa pera. Lagi nating naririnig, di ba? Pinaka-valuable na resource is oras. Because money you can always earn, but time, you cannot earn any more of it. So, ayun pala yung pinaka-importante. So, ito ngayon yung tanong. Binibigyan mo ng kung ano-ano yung mga anak mo. Binibigyan mo ng mga regalo, bagong cellphone. These are all bought by money. Pero talagang pwede mong maibigay na pinakamaganda bilang OFW. Dahil ito rin yung kulang sa'yo, oras. Sa akin bilang OFW, ang pinakamaganda ko nagawa, Sir Chinky, in my opinion, is I was able to free myself so that I will be at least enjoyed by the people around me. Tatanungin kita, napepresyuhan mo ba ang oras mo sa anak mo? May naiisip ka bang presyo? Kung tatanggalin natin yung element of time, may jowa ka, mahal na mahal mo. Tanggalin ko yung element of time. Mawawala ka ng 40 years, papayag ka. Siyempre hindi. Pero babayaran ko. Sige, bayaran ko. 40 years mo sa jowa mo na dapat magkasama kayo sa asawa mo, sa partner mo sa buhay. Mag-isip ka nga ng monetary value. Nauubra. Magpupul kami ng funds, biling ko yung oras mo. Payag ka. Hindi. There's a good chance hindi. Bakit? After 40 years, ano na itsura nung tama? Yung prime ng asawa mo, hindi mo na-enjoy. Yung childhood years ng bata, hindi mo rin na-enjoy. Bakit? Pinagpalit mo sa pera. So the best thing para sa akin that I was able to give my family is that time that na buhay ako, nakasama ko. And ang tatay ko, speaking of my father, passed away noong 2022. God bless his soul. And tingnan mo, pinakamagandang nagawa ko since nagsimula ako na maaga. I was able to resign from the OFW job 2014, maaga. And during those months, lagi ko nakakasama ang tatay ko. And ito sa totoo, Sir Chinky, still breaks my heart pag naalala ko ang tatay ko. Dahil kahit lagi ko siyang kasama noong mga panahon ko, I still felt that it was not enough. Sana meron pa akong more years. Sana mas marami pa akong oras. Totoo, ayun ang pinaka-value ko. So kung iniisip mong ibibigyan mo ng regalo yung mga anak mo, yung mga kamag-anak mo, mga pizza mo, alam mo totoong dapat maibigay yung oras mo. Alam mo, Trabahuhin mo. grabe habang sinasabi to ni Mix ng ramdam na ramdam ko yung sinasabi niya. Kaya ikaw kung nakikinig at nanonood, mamili ka. Ano mahalaga sa'yo? Present sa anak nyo, sa mahal mo sa buhay, sa asawa mo, LV na bag, diba, magagandang gadgets, or presence, yung presensya mo. Kaya nga, siguro layunin ng bawat isang OFW na makauwi, kasama ang pamilya for good. Alam ko, layunin mo rin yun. Kung yan ang layunin mo, type me sa comment section. Siguro, Mix, ano naman maipapayo mo sa mga bagong OFW, yung mga bago na nakikinig at nanonood ngayon, na aalis pa lang. Correct. Ito ang tip ko sa inyo. Una-una, my message to you is, I understand you and I feel you. And dahil parehas tayo ng sakit, know that what I am about to say is coming from a position of love. Tatandaan mo na kung di mo gagawa ng paraan yan, hindi ka makakalis yan. Hindi ka magsasakripisyo, hindi ka makakalis yan. Gagawin mo lang din yung ginagawa nila. O ba't mag-i-expect ka ng resulta na kakaiba? Lahat ng nauna sa'yo, may certain way of spending money. Yung mga kasama mo ngayon dyan sa barko, sa ibang bansa, na ang tagal na dyan at hindi nakauwi, has been spending their money a certain way. Pare-parehas mostly ang ginagawa. Pagkatapos ng trabaho, parehas ang ginagawa. Pero alam kong iba ka. Dahil alam ko rin na iba ang gusto mo mangyari. Alam ko na gusto mo makauwi ng mas maaga. Kaya ka nga nanonood nito eh. Hindi to ginagawa ng typical na naging ibang bansa. Na nag-aaral at nanonood nito. Malamang yung mga counterparts natin dyan. Ang pinapanood, mataas ang tsansa walang saysay. Kung ano-ano lang pinapanood, mga prank, Pero ikaw na nandito. Nanonood ka ng segment na may kabuluhan. May reason ba't mo to napanood. Iba ka sa iba. At andun din ang sagot kung paano ka makakauwi ng mas maaga. Kung gagawin mo ang kakaiba. Mag-aral ka. Mag-ensayo ka. Pagkatapos mo sa
trabaho, huwag kang gumastos, ipunin mo yung pera. Punuin mo yung ipon box mo. Tignan mo yung mga nauna sa'yo. May laman ba yung ipon box niyan? Worse, may ipon box ba yan? Good chance wala. Diba? Gawin mo yung chance at gawin mo yung choice na hindi nila ginawa. Gawin mo yung mga bagay na mahirap. Ipon, hirap yan. Mas masarap gumastos, sa totoo. Gawin mo yung kakaiba. At sigurado ako, kakaiba yung mangyayari. Grabe. Naku pag ikaw, hindi ka pa nagising, it's either na manhid ka o tulog ka na talaga. Totoo talaga, ikaw kapatid. Kapatid, antayin kita. Makauwi ka na dito. Pero Coach Mix, isa pa, para sa mga kababayan natin na matagal na nandun, na nawawalan na ng pag-asa. Parang sabihin, Mix, para sa'yo yan eh. Pero hindi mo naunawaan ang kalagayan ko. 30 taon na ako dito. Kapos pa rin. 30 taon na ako, wala pa rin akong ipon. 30 taon pa rin, wala pa ako nasisimulan. May pag-asa pa ba ako? Now, I understand. There's a good chance. Baka ngayon mo lang kasi ito napanood. Maybe, hindi mo na meet si Sir Chinky. Ngayon mo lang naririnig ang mga ganitong klaseng mensahe. At ngayon ka lang nagigising sa totoong gusto ng puso mo, which is makauwi. Baka nakalimutan mo na. Baka tinanggap mo na before na. Baka hindi talaga para sa akin. Pero ako nagsasabi sa iyo, kung hindi man natin nagawa yan many years ago, so, napakaganda sana. Speaking of farming, napakaganda sana kung nagawa natin yan so many years ago. Diba? Kung 25 years ago, 30 years ka na, diba? Kung 25 years ago, kapatid, dun mo sinimulan. Ang ganda sana ng mangga natin ngayon. Sayang di mo nagawa. Pero ito ngayon ang tanong. If you missed that chance, when is the best chance now? When is the best time now? Kailan ang pinakamagandang panahon para masimulan yang pangarap na matagal mo nang hinindian? Ngayon. Gawin mo na ngayon. May namit ako Sir Chinky Convention, ibang bansa. Nagsimula siya ng negosyo niya, Amerikana, 85 years old. She earned her first million when she was 91. Edna ang pangalan. Edna Northrop. Diba? Tapos ngayon, sasabihin mo sa akin, di ka teki. Kasi 50 years old ka, 60 years old ka, sasabihin mo sa akin na hindi mo kaya dahil napag-iwanan ka na ng panahon to. There is always hope. May nakilala ko, no read, no write, yumaman pa din. Kung gugustuhin mo, para sa'yo. Hindi ito kung anong edad mo. Hindi ito kung gaano ka nakatagal dyan sa ibang bansa. Kung ikaw ay desididong gawan ng paraan to ngayon, kaya mo pa din. Grabe. Bago tayo matapos, syempre hamunin natin si Coach Mix. Uy, wow! Sa ipon cards natin. Ito na yung ipon cards. Wow, Grabe. exciting Oh, to. ito isang pamamaraan para ikaw ay makaipon. Pick a card. Ito, Sir Chinky. Wow! Basa. Alright. What's the day's challenge? Maghulog ng corresponding amount sa ipon box kung ano ang araw ngayon using the table above as basis. Today is a Thursday. And sinasabi dito na maglagay sa ipon box ng 400 pieces. Yes, 400 pesos. Yan ang hinahulog mo sa ipon box. Yes. Ito, Oh, ito pa, isa pa. Ayan. Ito. Ayan. Ito. Basa. Invisible 50 pesos challenge. Ang lahat ng makikita mong 50 pesos ngayong araw ay magiging invisible at ihuhulog mo sa iyong ipon box. Yes! Yay! Yan. Napakaganda nito, Sir Oo, Chinky. so, wow. magandang challenge yan para sa pamilya at sa mga kaopisina. Di ba? Thank you very much. Thank you Oo. very much. Sige, para sa mga tao naman na nais makontak si Coach Mix at malaman kung ano pa yung mga programa, paano ka makokontak? Reach out lang po sa Mix Jose. Makikita nyo po yan sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, and also look at Sign Up Business Academy kung gusto nyo po matuto sa larangan ng pagtatayo ng sariling kumpanya, negosyo. Uy, lalo na ang mga kababayan nating OFW, since yan ang expertise ni Coach Mix, no? Dating OFW na nakabalik na for good. So, sino pang makakaunawa at sino pang pwedeng magturo, walang iba kundi, syempre, yung kapwa nyo OFW. At para sa mga tao naman nangangailangan, may problema ka. Do you have a money problem right now? May problema ka ba sa pera? I want to help you solve your money problem. So, kung gusto mo bang tulungan kita, punta ka na lang sa comment section ko. Sa comment section or sa description section, meron kang panunuorin na free video. Free yan, wala kang babayaran para malaman mo ano bang pagkukulang mo, anong kailangan mong gawin at kailangan mong matutunan para ikaw ay mawalan ng problema sa pera. Maraming salamat, Coach Mix. Yes, Sir Chinky. Thank you very much. Sana naman na-inspire kayo, natuto kayo, na-challenge din po kayo sa episode na ito. Kung kaya ni Coach Mix, ulit sinasabi mo? Kung kaya nyo yan. Oo. Wala nang dahilan para pagdudahan mo pa ang sarili mo. The mere fact that one person was able to do it, sana nagbigay sa'yo ng inspirasyon na kaya mo. Kaya nga tatandaan, tamang karunungan, tamang disiplina po ang susi sa pagyaman. The views and opinions expressed by guests on Chink Positive are their own and do not necessarily represent those of the producers, hosts, or network.
Chink Positive is for entertainment and informational purposes only. While guests may share insights on financial and business topics, this does not imply endorsement of any products or services. Viewers should perform with their own research.